Natapos ang nakaraang episode sa ginawang pagkulata ng ating bida sa Team Heroes. Kaya naman magsisimula tayo sa loob ng monitoring room kung saan nanonood ang mga instructor at si chairman. Dito nga nagtatanong ang nagulantang na chairman kung paano nagawa ni Jo-hyuk na makulata ang dalawang team na siya lang mag-isa. Dagdag pa niya na kinailangan lang ng ating bida na tapusin ang ikalawang round ng kompetisyon na umabot lang sa 23 minutes. At ang hindi kapanipaniwala ay ang 20 minutes na nagamit ng binata para halughugin at hanapin ang dalawang team at ang 3 minutes naman ay nagamit sa pagtalo sa dalawang team. Sinabi naman agad ni Tatang Alamat na ayon sa rulebook kung sakaling maaga natapos ang round ng kompetisyon at may sapat pang oras para gawin ang susunod na round. Kailangan ng mga instructor na pag-usapan kung itutuloy ba sa araw din yun o ipagpapatuloy na lang ang kompetisyon sa susunod na araw. Pinagkatiwala naman ni chairman ang desisyon sa kanila at sinabi na ipapaubaya na lang niya ang magiging desisyon sa nasabing usapan. Dagdag pa ni chairman kung anuman ang mapag-usapan at desisyon nila ay kailangan ipaalam agad sa kanya. Para may announce niya agad ang susunod na round sa kompetisyon na magaganap sa loob ng Eye of the Great Forest. Magalang na sumagot si Instructor Lee na makakaasa ang chairman na agad siyang kakaripas sa pagtakbo patungo sa kanya para ibalita ang naging resulta ng pagpupulong ng mga instructor. Bigla naman niya ding naalala ang nabanggit sa kanya ni Jo-hyuk tungkol sa mabilis matatapos ang second round ng kompetisyon. Kaya pumasok sa kanyang isipan na kung tama ang kanyang hinala na plinano lahat ng binata ang nangyari. Masasabi niya na totoo talaga ang mga sinasabi ni Instructor Kim na nakakatakot talaga si Jo-hyuk. Matapos ang nangyaring pag-uusap sa monitoring room, makikita natin ang dalawang instructor na patungo na sa meeting room para pag-usapan ang tungkol sa susunod na round. Bago pa man sila makapunta sa kanilang pupuntahan, sinabihan na ni Instructor Jack si Tatang na kung sila ang tatanungin ay makakaasa ito na ang desisyon nila sa Team Heroes ay ipagpatuloy na ang ikatlong round ng kompetisyon. Pero kahit ganun kailangan pa rin makuha ang opinyon ng instructor ng Team White Lotus. Dagdag pa ni Instructor Jack na hindi na sila umaasa pa na makuha ang panalo sa kompetisyon. Dahil umpisa palang malinaw na ang Valhalla ang magkakampyon at naniniwala na siya na abnormal talaga ang lakas na meron ang estudyante niya na si Jo-hyuk. Napangiti na lang si Tatang kasabay ang pagsasabi na hindi lang kakaiba ang lakas ng binata kundi abnormal din siyang mag-isip. Kaya naman nagpatuloy na silang naglalakad habang natatawa sa pinag-uusapan nila na may diferensya sa isip si Jo-hyuk. Samantala sa waiting room, habang naghihintay ng magiging announcement sa kompetisyon, mamamataan ang malaswang tingin ni So-yun sa ating bida. Sinasabi ng dalaga sa kanyang isipan na isa talagang mongoloid si Jo-hyuk. Dahil ngayon lang siya nakakita ng nilalang na makakaisip na sugurin mag-isa ang ibang team para lang makipagbasagan ng bungo. Pero sa kabila ng delikadong ginawa niya, matagumpay naman niya natapos ang kanyang kalokohan. Bigla niya din naalala ang nangyaring laban sa kanila ni Aaron na madali lang siyang tinalo. Hindi naman niya inaasahan na tatalunin siya ng dalaga sa unang round ng kompetisyon kaya naman napapaisip siya kung bakit biglang lumakas ang dalaga. Pero napagtanto din niya nang maalala niya ang balitang kumakalat sa kanilang classroom na binibigyan ng special training ng Mongoloid na si Jo-hyuk ang dalaga. Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban at ayaw din niya mapag-iwanan ni Aaron kaya naman nagdesisyon na siya na subukan kausapin ang binata. Kaya habang pinagmamasdan ang binata, napapasabi na lang siya na kung sakali bang bitawan niya ang kanyang pride ay bibigyan siya ng pagkakataon na turuan katulad ng ginagawa kay Aaron. Napamulat naman ng wala sa oras ang ating bida nang may biglang sumigaw sa di kalayuan at sinasabi na ang ikatlong round ng kompetisyon ay isasagawa na ngayong 1:00 ng hapon. Kaya pinaghahanda ang lahat ng kalahok para sa mangyayaring kompetisyon. Nang marinig ni So-yun ang announcement, nasabi niya na katulad ng sinabi ng ating bida bago pa magsimula ang ikalawang round na magaganap din ngayong araw ang ikatlong round ng kompetisyon. Matapos din ang nangyaring announcement, sinabihan niya ang lahat ng kasama niya sa team na bago pa magsimula ang ikatlong round ipapaunawa na niya sa lahat na kikilos lang siya mag-isa at silang apat lang ulit ang magkakasama. Kung sakaling may problemang mangyari, ang kailangan lang nilang gawin ay sumigaw at darating siya para tulungan sila. Naiinis naman si So-yun nang marinig niya na may balak na naman gawing kalokohan ang ating bida.
Iniisip niya pa na hindi dapat sila makampante dahil nakuha nila ang 2 round ng kompetisyon. Dahil kung makakakuha sila ng mababang score sa ikatlong round ay maaari pa silang matalo. Kaya dapat may gawin siyang paraan para masigurado ang kanilang panalo. Bukod kasi sa mga halimaw na pwede nilang masagupa sa Eye of the Great Forest, meron din itong kakaibang klima na maaari din magpahirap sa kanila na makasurvive sa loob ng forest. Kaya kailangan niyang mapigilan ang binabalak na kalokohan ni Johyuk. Napansin naman agad ng ating bida si Soyun na papalapit sa kanya. Kaya bago pa makapagbitaw ng salita ang dalaga, agad niyang sinabi na ano na naman ang gustong sabihin ng babaeng pinaglihi sa manok. Dahil naman sa sinabi ng binata kay Soyun. Kaya nagagalit nitong sinabi kay Johyuk na bakit ang hilig niya magbigay ng kakaibang palayaw sa ibang tao. Na sinagot agad ni Johyuk na dahil masyado kasing madaldal si Soyun kahit hindi naman niya kailangan magsalita. Natutuwa naman si Aaron sa usapan ng dalawa at sinabi niya na mas bagay ang palayaw na chicken joy kay Soyun. Matapos ang naging kaganapan sa waiting room. Mabilis naman lilipas ang oras at dadako na tayo kung saan nakahanda nang pumasok ang mga kalahok sa Eye of the Great Forest. Bago naman magsipasok ang mga kalahok sa kompetisyon, minabuti muna ni Chairman na magbigay ng konting paalala. Na ang Eye of the Great Forest ay parang maze na may malalaking puno. Marami din mga halimaw na nakatira sa loob pero ang dapat nilang iwasang madunggol ay yung bahay ng nuno sa punso. Kaya habang naglalakad dapat nilang sinasabi ang tabi po nuno. Meron pang isa na dapat nilang iwasan at iyon ay huwag makatapak ng itim na duwende. Para makaiwas sa mga panganib sa loob ng masukal na kagubatan, kailangan din nila sabihin habang naglalakad ang makikiraan lang po. At ang Eye of the Great Forest ay meron kakaibang klima katulad ng pag-ulan ng walang hinto at mga nakakalason na halaman. Para din masigurado ang kaligtasan ng lahat ng kalahok kaya imomonitor ng instructor ang kilos ng mga estudyanteng nasa loob ng labyrinth. At dahil nakalimutan na ni Chairman ang iba pa niyang sasabihin kaya naman sinabi na agad nito na simulan na ang pangatlo at huling round ng kompetisyon. Na agad natin makikita ang mga naglalakad na kalahok patungo sa entrance ng labyrinth. Samantala sa sikretong lihim na lugar na kung saan malapit ang nangyayaring kompetisyon. Muli natin makikita si Ate Kulugo at Mr. Longhair. Habang nagmumuni-muni ang dalawa bigla na lang may magsasalita at sinasabi nito na maaari na silang magsimula sa kanilang plano. Ang nagsalita pala ang bunso nilang kapatid na si Olivia alias Labo Girl. Sinasabi nito sa dalawa na hindi sila makakapag-teleport sa loob ng labyrinth dahil meron nilagay na magic barrier na pipigil sa kanila na makapasok sa lugar. Kaya ang bukod tangi lang na pwede nilang daanan papasok ay ang entrance ng labyrinth. Kaya dapat na din silang maghanda dahil magte-teleport sila sa harap ng entrance na meron dalawang nagbabantay at sila na ang bahalang pumislang sa dalawang bantay. Matapos mag-teleport ng tatlong magkakapatid na samsal. Agad na din lilipat ang eksena sa monitoring room kung saan makikita natin na biglang nag-lost connection ang kanilang mga TV. Dahilan para hindi na nila makita ang nangyayaring kaganapan sa loob ng labyrinth. Agad naman nagduda si Tatang sa mga nangyaring pagkasira ng kamera. Sinabi din ng chairman na hindi maaring masira ng sabay-sabay ang mga kamera kaya hinala niya na meron gumamit ng malakas na magic para harangin ang connection nila sa mga kamera. Agad din sinabihan ni chairman ang nakatambay na nilalang at tinanong ito kung nakontak na niya ang mga nagbabantay sa entrance ng labyrinth. Na mabilis din naman itong sinagot na walang sumasagot sa tawag niya sa dalawang nakatokang magbantay ngayon sa entrance ng labyrinth. Kaya naman agad nang nagpaalam si Tatang kay chairman na kung kanyang mamarapatin ay personal na nilang pupuntahan ang lugar at kung may makikita silang problema. Dediretso na silang papasok sa loob ng forest para hanapin at protektahan ang mga kalahok ng kompetisyon. Na agad naman pinayagan ni chairman at paalala pa nito sa mga instructor na maging maingat sila, dahil hindi mga normal na nilalang ang nagtungo sa Eye of the Great Forest. Matapos ang naging usapan sa monitoring room, nagmamadali na agad silang nagtungo sa lugar. At bumungad sa kanila ang nagkagutay-gutay na entrance ng labyrinth at ang dalawang bantay na sinundo na ni kamatayan. Samantala naman sa loob ng kagubatan. Makikita sila Loga na walang kaalam-alam na meron ng kababalaghang naganap sa entrance ng labyrinth. Kaya naman ang nasa isip pa rin nila ang tungkol sa kompetisyon.
Dito nga ay biglang tinawag ni Melissa si Logan. Para ipagbigay alam na hindi na maganda ang kalagayan ni Bella. Na mariin naman tinanggi ng dalagita at sinabi na nilalamig lang siya dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sinabi naman ni Logan kay Bella na tibayan lang ang kanyang kalooban at manalig ito sa may kapal, dahil makakaraos din sila sa pagsubok na kanilang kinakaharap. Sinabi din ni Logan na gumawa muna sila ng pansamantalang masisilungan. Kaya isa-isa niyang inatasan ang kanyang mga kasama na kumuha ng mga bagay na magagamit nila para sa paggawa ng kanilang sisilungan. Mabilis naman nagsialisan ang kanyang mga kasamahan para maghanap na ng mga bagay na kailangan nila, habang si Logan ay naghahanap ng magandang pwesto para sa gagawin nilang silungan. Hindi naman natuloy si Logan sa paghahanap dahil biglang may lumabas sa kanyang harapan na isang portal. At hindi din nagtagal ay lumabas mula sa portal ang tatlong tungaw. Inaakala naman ni Longhair na na-teleport sila sa lugar kung nasaan si Jo-hyuk. Kaya habang papalapit kay Logan sinasambit nito na oras na para mamatay sa masarap na paraan. Nang makalapit na ito sa binata napatanong siya kung bakit hindi si Jo-hyuk ang kanilang napuntahan. Nagpaliwanag naman si Labo Girl kay Longhair na ginamit niya ang magic trace. Kaya kung sino ang nasa malapit na may katamtaman lakas ng magic ang una nilang mapupuntahan. Napapatanong naman si Logan kung sino ang tatlong nilalang at bakit nais nilang paslangin si Jo-hyuk. Pero dahil ang ginagamit nila ay uri ng itim na mahika kaya naman nasisigurado ng binata na hindi mabubuting nilalang ang nasa kanyang harapan. Nakapagpasya naman si Longhair na paslangin na lang muna ang binata na nasa kanyang harapan. Agad naman nagpaalala si Kulugo na madaliing paslangin ang binata para ang tunay na goal na nila ang kanilang pupuntahan. Nang marinig ni Logan ang usapan ng magkapatid kaya sinabi nito na wala nang ibang pagpipilian pa kundi lumaban. Kaya naman nagpakitang gilas si Logan at agad na itong sumugod kay Longhair. Natutuwa naman si Longhair na mas pinili ng binata ang kamatayan kesa tumakas. Kaya para mabigyan ng kaukulang pabuya ang pinakitang katapangan ng binata. Hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at ginamit na niya ang kanyang skill na duplicate na agad nilagyan ng butas ang sikmura ni Logan. Nagtataka naman si Logan na may sumaksak sa kanya mula sa likuran, na mabilis naman niyang tinignan. Nang makita niya ang makinis na ulo kaya naunawaan niya na si Longhair ang sumundot sa kanyang likuran. At napapatanong siya kung ano ang ginawa ni Longhair para mabilis itong makatungo sa kanyang likod. Pasikat naman niyang sinabi na isa ka talagang mangmang. Kaya bago kayo mag-meet and greet ni San Pedro, tumingin ka muna sa iyong harapan. Nang tumingin si Logan nakita niya ang sumusugod na parang makinis na bola. Na walang kaabog-abog na sinaksak si Logan habang nagmamalaking sinasabi niya na ito ay kanyang skill na duplicate. Matapos malasap ang dalawang magkasunod na atake mula kay Mr. Longhair. Mabilis humandusay ang inosenteng katawan ni Logan. Tinanong agad ni Kulugo kung nilagutan na ba niya ng hininga ang binatilyo. Sumagot naman si Longhair na gusto niya munang makita na dahan-dahan namamatay ang nilalang. Nahinto naman sila sa kanilang usapan nang biglang sumulpot sa eksena si Bella. Na agad naman napasigaw nang makita si Logan na nakabulagta at duguan. Kaya agad nagutos si Ate Kulugo na paslangin na agad ang mga insekto dahil kailangan walang makakasaksi sa ginawa nila. Na agad naman sinunod ni Longhair at mabilis itong sumugod sa dalaga. Samantala makikita natin si Jo-hyuk na hinahanap pa rin ang lokasyon ng kanyang mission. Nagdududa naman siya sa nakasaad sa system na kailangan niya mapuntahan ang bahay ni Rona na nasa loob ng kagubatan. Kaya napapatanong siya sa kanyang sarili kung meron ba talagang makikitang bahay sa delikadong gubat. Napahinto naman sa pagja-jogging ang ating bida nang mapansin niya ang magandang dalaginding na nakatayo lang at hindi kumikilos. Nang bumalik sa tamang pag-iisip si Melissa pinamalas nito ang kanyang malakas na sigaw. Dahilan kung bakit napukaw sa kanya ang atensyon ng tatlong tungaw. Napahawak naman sa kanyang ulo si Ate Kulugo habang sinasabi na may bagong insekto na naman ang kailangan tirisin. Nagtataka naman si Longhair at napapatanong ito kung bakit hindi na nauubos ang mga insekto na isa-isang dumadating sa kanyang playground. Matapos ang kanyang mayabang na pahayag, nang laki ang kanyang mata nang may mapansin ito na nilalang sa likod ni Melissa. Natutuwa naman si Ate Kulugo na kusa nang lumapit sa kanila ang kailangan nilang paslangin.
Nasabi naman ni Longhair na narinig siguro ng kanilang target ang malakas na sigaw ng dalaga kaya napalapit ito para makichismis. Nagtataka naman ang ating bida nang sabihin ng mga tungaw na siya ang kanilang target. Tinignan din ng binata ang mga nakahandusay na mga katawan ng Team Heroes. At mabilis niyang sinabi kay Melissa na buhay pa ang kanyang mga kasama. Kaya inutusan na agad niya ang dalaga na gamitin nito ang kanyang magic para pigilan ang lumalabas na dugo sa mga batang nakahiga. Nasabi pa ng ating bida na sigurado siya na hindi sinadyang paslangin agad ang mga nilalang na nakahiga sa lupa dahil ang plano talagang gawin sa kanila ay dahan-dahan pahirapan bago patayin. Kaya naman nagalit na ang ating bida at tinawag na mukhang aso si Longhair. Kasunod ang pagsasabi nito na bago niya sila pagpapatayin gusto niya munang malaman kung paano sila nakapunta sa loob ng mapayapang gubat. Pinagtatawanan naman ni Longhair ang mga sinabi ng ating bida. Mayabang pa niyang sinabi na hindi ata naiintindihan ng binata ang kanyang sitwasyon. Kaya ipapaintindi niya sa ating bida na dito sa gubat ang huling araw niya sa mundo at dito na din ang magiging huling hantungan ng kanyang katawan. At kung tinatanong ng binata na kung paano sila nakapasok sa loob ng kagubatan ay simple lang ang kasagutan, pinatay nila ang bantay sa gate at winasak nila ang buong entrance ng labyrinth. Gamit din ang simpleng magic winasak din nila ang mga camera sa loob ng gubat kaya ang ibig sabihin ay hindi nakikita ng mga instructor ang nangyayari sa loob ng kagubatan. Matapos ang magandang sinabi ni Longhair sa ating bida. Napatingin ito sa langit at nasambit niya na patawarin siya sa kanyang gagawin dahil sa araw na ito ay sisiguraduhin niyang mamamatay ang mga kutong lupa sa kanyang harapan. Nang marinig naman ni Longhair ang sinabi ni Johyuk, kumpiyansa itong sumugod sa ating bida kasabay na sinasabi nito na ayan na din ang huling salita na masasabi mo ngayong araw. Makikita naman natin na mabilis inundayan ng saksak ni Longhair ang ating bida patungo sa puso at ang kanyang duplicate naman ay patungo sa bunbunan ng ating bida. Na mabilis lang niyang naiwasan ang walang kalatoy-latoy na atake mula kay Longhair. Kaya naman nagulat ito sa mabilis na pag-iwas ng ating bida at dahil din sa sobrang bilis ay mukhang tanga nilang hinahanap ang katawan ng binata kasunod ang pagtatanong kung saan ito nagpunta. Makikita naman natin ang ating bida na may sinasabi at ito nga ay para kay Longhair. Habang nanlilisik ang mata nito na nakatingin sa kutong lupa sa kanyang harapan sinabi ng ating bida na sa oras na ito ay magkikita kayo ni Lucifer sa impyerno. Kaya naman hindi na nagsayang pa ng oras at mabilisan niya itong sinundot sa muka. At sa sobrang lakas ng ginawa ng ating bida makikita natin ang mabilis na pagtilapon ng katawan nito. Huminto lang ang lumilipad na ulo matapos na aksidenteng sumayad at maging preno nang wala sa oras ang kanyang bunbunan. Hindi naman makapaniwala ang dalawang babae nang makita nila ang itsurang siopaw na ulo pala ni Longhair na mabilis dumaan sa kanilang harapan. Kaya naman habang pinagmamasdan nila ang kumakayod na ulo ni Longhair. Mabilis din kumilos ang ating bida para hambalusin ng sobrang lakas ang ulo ng dalawang babae na naging dahilan para magpabilisan sila sa paglipad patungo sa nakahandusay na katawan ni Longhair. Matapos bigyan ng masarap na atake ang tatlong tungaw. Muli na naman inutusan ng ating bida si Melissa na kumilos na at patigilin ang pagdurugo ng mga sugat ng kanyang mga kaibigan. Kung wala itong balak kumilos ay magtungo na lang ito sa kanluran at makikita niya si Choi Aaron kasama ang iba pa niyang kagrupo para humingi ng tulong. Matapos marinig ni Melissa ang sinabi ng binata tungkol sa kanyang mga kaibigan kaya naman mabilis itong kumilos at sinubukan bigyan ng paunang lunas ang mga nakahandusay na katawan. Muli naman bumangon si Longhair at nararamdaman pa rin ito ang kanyang muka na kumikirot. Nang siya ay tumingin sa kanyang paligid nakita niya ang dalawa niyang kapatid na nakahandusay sa lupa. Lumapit naman ang ating bida sa nagulantang na si Longhair para sabihin na wag itong mag-alala dahil patay na ang isa sa kanila pero yung isa malapit palang mamatay. Nang marinig niya ang nangyari sa dalawang babae mabilis siyang naghanda para muling magpakitang gilas sa harap ng ating bida. Malumanay naman sinabihan ni Johyuk si Longhair na bago niya ito paslangin. Gusto niya muna malaman kung sino ang nag-utos sa mga kutong lupa. Mabilis naman sumagot si Longhair at sinabi niya na tingin ba ng binata sa kanyang harapan na isa siyang tanga na basta-basta na lang magsasalita. Nagtataka naman ang ating bida dahil hindi sinagot ang kanyang katanungan at muling naalala si Boy Peklat na kumanta agad matapos niyang lamutakin ang mga buto nito sa kamay. Nang makakita ng tamang pagkakataon si Longhair.
Ginamit niya ang kanyang buong lakas para ilagay sa kanyang duplicate para makagawa ito ng isang malakas na atake na tutusok sa bungo ng ating bida. Kagaya ng naunang atake nito ay walang kalatoy-latoy din iniwasan ng ating bida ang palihim na atake na ginawa ni Longhair. Hindi naman na makapaniwala si Longhair sa kanyang nakita at napapatanong ito kung paano naiwasan ang kanyang atake na ni minsan ay hindi pa nagmintis. Natanong naman ng ating bida kung meron pa ba siyang ibang atake na hindi magmumula sa likod. Kasunod ang malakas na paghampas nito sa duplicate ng kutong lupa. Dahil naman sa ginawang pag-atake sa duplicate ni Longhair, mabilis itong kumilos para lagyan ng donut ang muka ng ating bida. Pero dahil inaasahan na ng ating bida ang mga patraydor na atake na gagawin ni Longhair kaya pinakain niya agad ito ng siko kasabay ang pagsasabi ng masarap ba. Muli naman kinausap ng ating bida si Longhair na bago ito pumanaw, itatanong niya ulit sa huling pagkakataon kung sino ang nag-utos sa kanila. Nanindigan naman si Longhair na kahit anong mangyari ay hindi niya sasabihin sa binata. Kaya naman nagpaalam na ang ating bida sa kutong lupa at sinabi nito na lasapin mo ang isa sa pinakamalakas kong skill. At ito ang Sementeryo / Paki-like ng ating video kung nagustuhan nyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.